We praise and glorify your holy name, Jesus Christ. You are the King of kings and the Lord of lords, the great healer and provider. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you so much for this day. We thank you because we believe that you are here, O God, in our midst. We thank you for your presence, Lord, because you send unto us your Holy Spirit, which is the great teacher of your workers. We thank you, God, because this day we are here and gathered in your holy presence. And I do believe, oh God, that you are doing something good in the life of your people. A great miracle, oh God, will be happened tonight. Thank you, Lord, for your word, the powerful word that we hold into our lives, oh God. Because without this word, oh God, we are nothing. Because you are the word from the very beginning. We thank you, God, because this day, you choose your people so that your word may be proclaimed tonight. And we thank you so much because of this word, oh God, it penetrates in the life of your people. Father, we pray to bless each and every one and bless your people once again, oh God, especially your servant, oh God, that you choose tonight to proclaim your word, oh Lord. Use me with all your power, with all your anointing, Lord God, and cover us with your precious blood. Make us holy, O Lord God, and take over in the life of your people. Father, we thank you. And we bring you back, oh glory, honor, and praises and thanks in Jesus Christ's name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon.
malakas ang Diyos, ibigay po natin yung the best, yung pinakamainam, pinakamalakas. Come on, give Him praise. Give Him praise, give Him glory. Give Him honor and thanks. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Taas ang mga kamay at sabihin natin, welcome, Holy Spirit. We acknowledge your presence in our midst. In Jesus' name, amen. And the Word of God, the good news is taken from 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, from verse 1 to the following verses. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ, and our being gathered to Him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in any way. For that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things, and now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawless one will reveal, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan, displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs, and wonders, and in every sort of evil that deceive those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth, and so be saved. For this reason, God sent them a powerful delusion, so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth, but have delighted in wickedness. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos. Uupo roon at ipapahayag na siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na sa inyo ito nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon.
palihim na siyang kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggat di naaalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Malalantad na ang suwail. Kung magkagayon ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakaliling lang na tanda at kababalaghan at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtasan na kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Taas po natin ating mga kamay. And let's welcome the Holy Spirit in our midst. Ating i-welcome siya. Hallelujah. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Raise up your hands and worship the Holy Spirit. Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. Come on, raise up your hands and worship the Holy Spirit. Hallelujah. We thank you so much, oh Holy Spirit, take over. You are never dying fountain, God. Hallelujah. Comforter and counselor, take complete control. We worship you, Holy Spirit. Welcome home. Yes, we welcome you in our midst. Thank you, thank you. Never dying fountain, comforter and counselor,
throne. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Oh, thank you, God. And the Holy Spirit is now in our hearts. Because our heart is the temple of the Holy Spirit. Ang ating katawan ay templo na ng Espiritu Santo, and we acknowledge Him. Because without Him, we can't do nothing. Purihin natin siya. Sa palakpak nyo pa lang may himala na si Jesus. And I pray that all of us tonight who gathered in His presence, I believe that all of you will receive something good from God. Because God is the God who gave everything that we asked for in our prayer. He said it will be given to you. Purihin natin siya. Ang hina. Grabe. Grabe. Yes, grabe talaga ang Diyos. Grabe. Grabe. Amen. Grabe ang Diyos. Woo! Grabe ang Diyos. Grabing bless ang buhay ko. Amen. Amen. Grabe. Grabe talaga ang Panginoon. Grabe ang naranasan ko. Oh, thank you, God. We acknowledge you. Sa pagising pa lang Amen. sa umaga, Grabe ka talaga, O Diyos. hanggang sa pagpapahinga. Yes, 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 yes. Grabe. Hallelujah, hallelujah. Grabe. Grabe ang Diyos. Tayo pong lahat. Grabe. Everybody dance. Grabe ang Diyos talaga. Grabe siya. Grabing bless ang buhay ko. Everybody dance. Ang sumasayaw, mga anak ng Diyos. Grabing Amen. bless ang buhay ko. Grabe. Grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe. Grabing bless ang buhay ko. Isa pa. Grabing bless ang buhay ko. Grabe. Grabing bless ang Ang buhay lahat ko. ng sumasayaw, andyan na, ang himala. Grabe. Grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe. Grabing bless ang buhay ko. Praise the Lord. Kay sarap-sarap sa presensya mo. Ang sarap sa presensya ng Panginoon. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Amen. Jesus, anong hahanapin pa? Mula sa'yo lahat, Panginoon. Grabe, nabigas ang buhay ko. Sino kaya sa buhay niya? Nasa kamay! Grabe, grabing bless ang buhay ko. Ipalakpak ang mga kamay! Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Minsan pa, isigaw natin!
grabing bless ang buhay ko. Sino ang nabibless? Grabe ang bless. Grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Itaas natin ating mga kamay. Kay sarap-sarap sa presensya mo. Ay, ang sarap talaga sa presensya ni Jesus. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Amen! Gandahan nyo. Naka-focus ang camera ni Lord. Mula sa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Sabay-sabay tayo lahat. Isang pa, grabe! Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa magising pa lang sa umaga, hanggang sa magpapahinga. Grabe, grabing bless ang Sabi mo sa buhay iyong ko. katabi, grabing bless ang buhay mo. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe ang mararanasan ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa nga. Grabe, Grabe, bless ang buhay ko. grabe, Oh, grabe! Grabe talaga! grabe, Oh, grabe! grabe bless ang buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! And throughout the world, I greet you, all of you prayer partners and all Christians. Good day! Sa Pilipinas, good evening to each and every one. Are you blessed? Grabe talaga. Amen. You know why? Because God is with us. Amen. Hindi naman magiging grabe ang buhay natin if God is absent. Kung siya ay absent sa atin. But because God is with us, grabe ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. Amen. It is because of what? Sabi ng Bible, because of divine wisdom. Because divine wisdom is pertaining to God. Kapag sinabing divine wisdom, ito yung kaalaman, karunungan o yung karunungan ng Diyos na sumasa atin. It is the Word of God. Ang salita po ng Diyos na dapat pahalagahan ng lahat ng tao. And when there are 2 or 3 are gathered in His name, the presence of God is there. It is the divine presence of God. That's why it's very important to attend the fellowship. It's very important that we have gathered as Christians in the presence of God or in His name, sa Kanyang pangalan. Sapagkat kapag pinag-uusapan ang pangalan ni Jesus, nanduroon siya at nakatitiyak tayong kasama natin ang Diyos. Remember, that's very important, the divine wisdom, divine presence, it is the Shekinah glory, the presence of the Lord. And once we have that, kapag nasa atin ang ito, ang sabi ng Bible, you will have that power, it is the divine anointing. Kapag mayroon kang divine anointing, it is God's power that you can cast out demons. Whatever the work of the evil spirit, you can cast it out. In the name of Jesus. Ang hina. Amen. That's why it's very important, our topic for tonight.
Because our topic for tonight, brothers and sisters, is why divine wisdom, divine presence, and divine anointing are important in our lives. Bakit mahalaga ito sa ating mga buhay? Mahalaga ba sa buhay nyo ang divine wisdom, which is the Word of God? Kung mahalaga sa buhay nyo ang divine wisdom, ang salita ng Diyos, hindi kayo a-absent sa mga fellowship sa gawain ng Panginoon. Kaya mapalad kayo. Congratulate you, brothers and sisters. We congratulate you kayong lahat na nandito, na kahit hindi si Brother Mike ay nandiyan pa rin kayo. Congratulations. Congratulations. Amen. Yung mga mabababaw ang pananampalataya, pag wala yung kanilang iniidolo, wala sila rito. Ang babaw. Ang babaw. Pero dahil kayo nandyan, kahit anong mangyari, because it's very important, the Word of God. It is divine wisdom. Amen. And divine presence, very important, the fellowship. That's why, sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, at huwag kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipoy tinakda ng Diyos. Huwag kang a-absent. Amen. And the divine anointing, mga kapatid. So, it's very important. Mahalaga po ito sa buhay natin. Mahalaga, bakit? Why? It is very important in the life of believers. You know why? Maupo muna kayo. Kapag nakaupo na kayo, pumalakpak kayo ng malakas. Pag kayo nakapalakpak kayo ng malakas, sabihin nyo, thank you, Lord. Sabihin mo, I am blessed. Grabe ka talaga, O Lord. Amen po ba? So bakit mahalaga ito? Ito lagi ang pinagtutuunan natin. Bakit ba tayo umaattend sa fellowship? Bakit ba tayo nandito? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo dumadalo? Bakit tayo nagba-Bible study? Bakit tayo ay hindi lumiliban? Dahil napakahalaga nito sa buhay natin. Bakit napakahalaga sa buhay natin? If we notice, kung ating po papansinin, if we notice, in our reading tonight, ano po yung ating binasa, sabi roon ng Biblia, sa verse 1 and 2 ng ating reading, 2 Thessalonians, chapter 1 and 2, sa chapter 2, verse 1 and 2, sabi roon, concerning of our Lord Jesus Christ, concerning the coming of our Lord Jesus Christ. It is our faith. Remember that? It is our faith. Once we declare our faith, Christ has died, Christ has risen, and Christ will come again. Ang hina. It is the summit of our faith as Christian. Yun ang ating dinideklara. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Pero ang daming mananampalataya, na yun ang pananampalataya, pero hindi handa sa pagbabalik ni Jesus. Tumahimik bigla. Amen? Kaya mahalaga po yung Word of God, mahalaga po yung presence of God, mahalaga po yung anointing, divine wisdom, divine presence, and divine anointing. Kaya mahalaga yun sa atin. Kasi pag bigla kang dumating bigla ang Panginoon, magugulat ka, baka maiwan ka. Ang hina. Kaya sabi ron, sabi ron, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him. Being gathered. Pag sinabi po, ito yung sinasabi sa verse 1, mga kapatid,
the coming of our Lord Jesus Christ, in his first letter to the Thessalonians, si Saint Paul, sumulat po siya sa mga taga-Thessalonica sa chapter 1. At ito ang sinasabi niya sa chapter 1, mga kapatid, verse 1, chapter 1, 1 Thessalonians chapter 1, sa verse 10 and the following. Ito, pakinggan nyo. Sabi rito sa verse 10 ng chapter 1, you are witness, and so is God of how holy, righteous, and blameless we were among you who believe. Mga kapatid, sabi yan sa 1 Thessalonians, ang nabasa ko chapter 2, sa verse 1 po, ito ang sinasabi sa chapter 1, verse 10, makinig kayo, sabi rito, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Sa Tagalog, kung titingnan ko po, pakinggan niyo po itong sinasabi sa Tagalog version. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Ang sabi po rito sa verse 10, mga kapatid kay Kristo, at maghintay sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. The coming wrath of God, mga kapatid. Kung nabasa niyo po ang book of Romans, a letter of Paul to the Romans chapter 1, napuot na ang Diyos noon pa. Bakit napuot ang Diyos? Dahil sa mga mananampalataya na hindi nila isinabuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 1, babasahin ko sa inyo, ito ang sabi ng Biblia, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, Romans chapter 1, verse 18. Romans chapter 1, verse 18. Ito, pakinggan nyo ito, ha? Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. God is love, but He hates sin. Nadadamay tayo kung tayo namumuhay sa kasalanan, tayo ang apektado sa ibubuhos na puot ng Diyos kung tayo magpapatuloy sa pagkasala at nagpapatuloy sa pagkasala ang tao sapagkat maraming tao hindi pinahalagahan ang divine wisdom, divine presence, and divine anointing of God. So sabi ron, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Mga taong hindi nagmamahal sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihahayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa po ng likhain, ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita. Isushorten ko po ang pagbasa, talon po ako sa verse 23. Sabi rito ng verse 23, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga idols. Mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga larawan ng taong ng ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Because they were lack of knowledge and lack of divine wisdom, yung mga dapat ay representation and symbols they worship. And not only that symbols, yung talagang false and fake God. On that time, ayun na yung sinamba nila. It because of the result of lack of divine wisdom.
kapag kulang tayo sa kaalaman mula sa salita ng Diyos. Because we know and we believe that God is alive. He is Spirit God. At ang ating mga larawan bilang mga Katoliko ay mga representation, larawan, image lamang na hindi natin sinasamba, kundi nagpapatunay na ang Diyos ay nagkatawang tao at nabuhay dito sa lupa to save us. Yung mga pumalakpak na yun, answered prayer na naman. Kaya ano ang sabi ng Bible? Verse 24 ng Romans chapter 1, kaya't hinayaan na sila ng Diyos. Kung ang Diyos ay mapagmahal, ngunit tayo sumusuway at tumatalikod sa katotohanan, pababayaan tayo ng Diyos. Nasusulat. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos. Sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumol sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Verse 26 na Romans chapter 1, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, sa mga lalaki, sa kapwa babae. Ang mga lalaki ayaw na sa babae. Sa kapwa lalaki na sila na humaling. O nakipag-ugnayan. Gayon din naman ang ginawa ng mga lalaki, ayaw nang mapagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Vote, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At ang sabi ng Bible, ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya. Kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. May parusang nag-iintay sa mga lisyang gawain na nagaganap sa buhay ng isang mananampalataya because hindi nila pinahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi nila inibig ang katotohanan, sa halip ay ang kasinungalingan. They were deceived by those false prophets. They will deceive by those who are used by the devil. And because of that, malalantad ang kapahamakang nag-iintay sa mga taong ayaw magpahalaga sa divine wisdom, divine presence, and divine anointing. Brothers and sisters, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 10, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 10. Pakinggan niyo po ito. Ang sabi ng Biblia, for God did not appoint us to suffer wrath. Hindi po itinakda ng Diyos na tayo'y mapahamak at magdanas ng puot na ito ng Diyos. If we are truly believers and we love the Word of God and live it in our daily lives, mga kapatid, hindi po pahintulutan ng Diyos na ikaw ay mapahamak, mahina. Yung palakpak na yan, parang nagpatay ng lamok.
did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 10 ng 1 Thessalonians chapter 5, He died for us so that whether we are awake or asleep, ibig sabihin buhay man o sa patay, if you love the Word, kung pinahalagahan mo't inibig ang katotohanan, ang salita ng Diyos, that's the divine wisdom. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Tayo'y mabubuhay sa piling ng Diyos magpakailanman. We will be the Lord forever. Tayo'y mananatili sa piling niya. Mahina. Have you remembered, brothers and sisters, yung time ni Noah, yung panahon po ni Noah, ang mga tao talagang katulad din ng tao ngayon. Sinasabi, in the time of Noah, ang mga tao'y kumakain, ang mga tao'y naghihikab. Ang mga tao'y nag-aasawa. Inutusan ng Diyos si Noah, ipangaral ang mabuting balita. But many, those people on that time, mga kapatid, ay parang sa panahon ngayon, malat na ang servant leader sa pagpapahayag. Yung mga disciples, yung mga elder, talagang sigaw na ng sigaw para lang magising ang mga tulog sa pananampalataya. Niyayanig, niyuyugyug ng Panginoon because of the power of the word that we proclaim every day. The power of the word that we shout we stood in front of the Lord Jesus Christ because we are the instrument and we responded to the call of God because we are called. It's very important, the calling and mission. Mahalaga po yung misyon, hindi yung komisyon. Ba't ganyan ang tawa nyo? Mahalaga po yung misyon. So ano pong nangyari? So talaga po malat na, pero tinan nyo po, dumating po yung baha. Yung mga tao, they ignored the word of God, they ignored Noah, hindi nila pinansin ang mabuting balita. It is the divine wisdom of God that proclaimed by the servant of the Lord. But those people, instead they loved that word, they ignored it. Binaliwala nila yon, hindi pinahalagahan. Mas pinahalagahan nila yung kanilang kinakasama na hindi naman niya tunay na asawa. Mas pinahalagahan niya yung karelasyon niya na kapwa niya lalaki sa halip. Mas pinahalagahan niya yung mga kinahuhumalingan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Nakasulat yon sa Galatians chapter 5, verse 19. It is the lust of the flesh. Hindi niya may kakailama, pitan na laman pangalon niya. At maraming Kristiyano akong kilala, Kristiyano kuno, pero nangangalon niya. Hindi po tayo humuhusga, but I only quote it and declare it because the truth will set you free, brothers and sisters. Pangangalon niya karimari-marim na pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman,
pagkakabahabahagi, kampi-kampi, pagkaingit at paglalasing, walang taros na pagsasaya. Sabi ni Saint Paul, because he knows that God, His wisdom is so eternal and it is very broad. Kaya ano sabi ni Saint Paul? At iba pang tulad noon. Kasi nung sinulat yung Biblia, hindi pa dumarating yung mga drugs. Wala pa ng drug lords. Ang nandoon lagi, praise the Lord, hallelujah to the Lamb forever. Yung mga pumalakpak yan, mga praise the Lord yan. Hindi yan mga drug lord. Amen? So yung pa sinabi ni Saint Paul, yan ang kalaban natin. At nadideceive tayo, it because di natin pinahalagahan at inibig ang salita ng Diyos. Di natin pinahalagahan ang presensya ng Diyos, which is the Holy Spirit. He is the great teacher. He is our counselor. He is our guidance. He guides us every day, every hour, every minute. But we always ignored it. Binabaliwala. Because wala po yung pinakamatinding root word. It is love. Remember the greatest commandments of God, that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. You shall love the Lord with all your heart. Sabi ng verse 2, in 2 Thessalonians, remember this, sabi ng verse 2, sabi niya, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, letter supposed to have come from us, saying that the Lord day, that the day of the Lord has already come. Wag na wag agad tayo anyang mabibigla. Wag na wag agad tayong maniniwala. Wag na wag agad tayong magugulumihanan o pagdating ng mga bali-balita ay tayo'y kakaba-kaba at di na natin alam ang ating ginagawa. Samantalang ating palang pag-aaralan bukas ang earthquake drill. Ang daming pinaghahandaan ng mundo. Pero yung pagdating ni Kristo, iwan ko kung pinaghahandaan natin. Mga kapatid, kaya ano sabi ng Bible? Not to become easily unsettled or alarmed. Why? Because of what the false teacher were saying about the day of the Lord. Yung mga maling aral na mga sinasabi ng mga bulaang propeta at mga di mananampalatayang totoo ng Diyos na tinatakot tayo na sinabing, ando na ang appointed ni God. Kaya ano sabi ng Bible? Jesus tells them, o sinabi ng Panginoon, don't worry. Don't worry. For the day of God's wrath has not yet arrived. Sabi po, mga kapatid, bakit matatakot ang mga taong kasama natin ng Diyos if you love the presence or divine presence of God? Kung tayo nagmamahal sa presensya ng Diyos na lagi kang presente sa fellowship, bakit ka kakabahan? Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Bakit ka mababalisa? Huwag kang mangangamba. Di ba? Baka maubos yung time. Oy. So brothers and sisters, that's the reason why we need divine wisdom. That's the reason why we need divine presence.
That's the reason why we need divine anointing. Dahil may mga pangyayaring nagaganap na ngayon. Sinabi nga sa ating reading, unti-unti nang kumikilos siya. Ano ang sabi ng ating reading? Huwag tayong palilinglang, huwag tayong padideceive, huwag tayong padadaya, at ang tao'y di madadaya kung tayo'y lubog sa presensya ng Diyos, kung tayo'y babad sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Grabe talaga. Amen! Kaya, mga kapatid, kailangan po nito na matutunan natin. Sabi nga, ang Tuesday ay Bible study. It is discipleship. Baka mamaya tayo pang disipulo ang kakaba-kaba at tayo pa ang magdi-discourage sa mga tao para sumampalataya sa Diyos. Baka tayo pa ang magbigay ng pagiging negative nila. Kaya nasabi ng Bible sa pagdating ni Jesus, sabi ng ating readings, two things will signal its arrival. Yung pagdating ni Kristo may dalawang bagay na dapat nating tinatandaan. Kung sa Biblia, in the Gospel of the Lord Jesus Christ, ay nagbigay ng napakahalagang palatandaan. Ano ang palatandaan yung sinabi ko kanina? The time of Noah and the time of Sodom and Gomorrah. Ano ang time ni Noah? Yun nga, walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ano ang time ng Sodom at Gomorrah? Ayun, naging homosexual ang mga tao at yun ang nangyayari sa panahon ngayon. They approve the legality of same-sex marriage. It's the work of the devil. It's against the will of God. Yung amen nyo, hindi sigurado. Whatever decisions that against the will of the Father, it is the work of the devil. If you love the truth and nothing but the truth, because the truth is always truth. It is a lie. Sapagkat ang kasinungalingan ay sa demonyo. Sabi ng John 8:31-32, kung patuloy-an niya kayong susunod sa aking aral, remember the teaching of the Lord Jesus Christ. Kung patuloy-an niya kayong susunod sa aking aral, tunay na kayo mga alagad ko, sabi ni Jesus. In other words, may tunay na alagad si Jesus, mga taong nagmamahal sa kanyang salita, mga taong nagmamahal sa kanyang presensya, at mga taong nagmamahal sa kapangyarihan niya, which is the anointing that He imparted unto us as we responded to the calling and mission of the church. Remember that mission from the very beginning when we were baptized. It was already imparted to us by the Lord. Nung tayo binyagan, nabaptize na tayo at binigay na sa atin ang mission na yan. But sometimes all of us, or some of us are not aware of that. Tahimik na tahimik sila. Amen? So, what are the two things that are signaling kung mayroong palatandaan sa gospel sa pagdating ni Jesus, sa pangyayaring hindi pararanas ni Lord, ang mga puot ng Diyos ay mayroon ding signal o tanda para tayo maging ready at di tayo mapahamak on that time. Alam mo, sa Protestant, ang tawag dyan ay rapture. Sa atin, parousia, in a Catholic terms, parousia, yung pag-agaw ng Diyos sa atin. Dahil kung paanong si Noah ay nangaral ng salita ng Diyos, hindi pinaranas ni Yahweh na magdanas ng puot ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya sapagkat ayaw ng Diyos na iparanas ang kanyang puot sa mga taong tapat na nagmamahal sa katotohanan. Kaya anong ginawa? Ang family ni Noah nilagay sa daong. And that daong representing our fellowship, it's most important, it represents the church.
I remember God is concerned for all of us as a member of the church. Do you remember, brothers and sisters, yung Samaritan na naglalakbay pagkatapos po ay mayroong nakasalubong na hinarang ng mga tulisan. Yung tao. Yung mga lingkod ng Diyos na nakakita doon, sila niya ay lumihis ng daan. Baka sa dating daan sila pupunta. Lumihis sa halip na makita. Nung makita nakahandusay, lumihis. And sometimes that is what happening to us. Sometimes that we need to declare the truth and nothing but the truth. Sometimes we distorted the truth. Inililihis natin yung katotohanan. Sa halip na ideklara yung katotohanan, dinadala sa kasinungalingan. Ba't yun ang tingin mo sa akin? So brothers and sisters, kaya anong ginawa? Alin ang pinahalagahan ng Diyos doon, yung Great Samaritan. Hindi niya iniwasan, sa halip tinulungan. Binuhusan ng langis that representing the anointing of the Holy Spirit. Tinalian ng pagkatapos dinala sa bahay panuluyan. It is the church. It is the fellowship. It is the gathering of those who are faithful to God. At pagkatapos, binigyan ng para sa pag-aasikaso. At ang sabi ng Great Samaritan na ito, pagbabalik ko, kung kulang man, ang ibinigay ko sa iyo ay aking babayaran sa aking pagbabalik. Mga kapatid, we have responsibility. We have a mission. But if we don't carry the cross, which is representing the responsibility of those missionaries, pananagutan natin sa Diyos yun. Hindi mo tatanggapin yung sinasabi ng Panginoon na ibibigay sa iyo kung paano yung kulang. Sa halip, yung pagkukulang natin ay kaparusahan siguro ang maranasan natin. Because we don't obey what Jesus said in His Word. Ang palakpak na yan, iwan ko lang. So sabi ng two things. So, ito yung sinasabi, the thing signal its arrival of the Lord. There must come a specific rebellion. Pag sinabi pong rebellion, mga kapatid, it is apostasy. And remember, what is apostasy? Sabi po, apostasy, rebellion, pagtalikot, o paghiwalay, o di pagsampalataya sa Diyos. Pag tayo hiwalay sa Diyos, at di na natin tinanggap ang Diyos, we are anti-Christ. And that represent the man of lawlessness. Yung mga antikristo, nahahawahan tayo. So ano ang sabi ng Bible? Sa rebellion, mga kapatid, o apostasy, mayroon pong dalawang tinutukoy po dito. Ito'y natutunan ko sa College of Divine Wisdom. And I share to you, to all of you. Sabi po ng Bible, in rebellion or apostasy, first is theological apostasy. Ano po ang ibig sabihin ng theological apostasy? It is the rejection of all of the original teaching of the Christ and the apostles. Mga taong mananampalataya kuno, pero hindi tinatanggap ang turo ni Kristo. Bakit ang paniwala nila kay Kristo? Si Kristo'y tao lang. Si Kristo'y propeta lang. Si Kristo'y hindi Diyos. Yun ang aral nila. Rejection. Sabi ron, hindi lamang ang turo ni Kristo, but even the teaching of the apostles. Tandaan po natin ang ating simbahan ay nakapundasyon sa turo ni Kristo at sa turo ng mga apostol. Amen. One Holy Catholic Apostolic Church. It is the Catholic Church, mga kapatid. Catholic because it is universal, and Catholic because it is for all.
And no one is for all, only Christ Jesus. He is for all. That's why Jesus Christ is Catholic. Jesus Christ is universal, and the universal one is Jesus. And the other term for universal is Catholic. It means Jesus is Catholic. Purihin natin, kaya huwag kayong mahiya sa terminong Katoliko. Ang hina. Amen! Sabi ng 1 Timothy chapter 4, mga kapatid, 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Pakinggan nyo ito. Ako, malapit na ang oras. Sabi ron, the Spirit clearly says that in the later times, ngayon na nga ito, later times, some will abandon the faith. Iiwanan nila ang tunay na pananampalataya and follow deceiving spirits and things taught by demons. Iaabandon nila, babaliwalain nila ang tunay na turo ni Kristo. Sa mga huling araw, yan ang sinasabing mangyayari at nangyayari na ngayon. At ano ang sinasabi? Darating ang panahon, sila'y malilinglang deceiving spirit. At tatanggapin nila sa halip na aral ni Kristo ay ang turo at aral ng demonyo. Such teaching come through hypocritical liar whose conscience have been searched as with a hot iron. Mga kapatid, kaya dapat po kung tayo alam ang katotohanan, hindi ka matatangay ng anumang nangangaral ng mali. Kung kayo'y nagmamahal lamang sa divine wisdom at nagmamahal sa divine presence and divine power or the anointing of God, kahit dumating pa ang maraming mangangaral sa harapan mo, hindi mo matatanggap ang maling aral ng demonyo. Ang hina. You will remain firm like a big rock, because the rock of our salvation is Jesus Christ. Matutulad ka ng isang taong nagtayo ng bahay sa isang bato na kahit dumaan ang maraming bagyo at lindol, hindi natinag at hindi nawasak ang bahay. Yan ang simbolo at yan ang ibig sabihin ng pananampalataya ng mga taong nagmamahal sa divine wisdom, divine presence, and divine anointing. Ang hina. Amen. At yung pangalawa is the moral apostasy. Ano po ang moral apostasy? Ito madalas nararanasan minsan natin. Pero dapat maging aware tayo. Tulad sinabi sa banal na misa kanina, kailangan sinusuri natin ang ating sarili at ang ating pananampalataya. Baka tinatapo natin yung perlas sa halip na tayo ang unang makinabang sa perlas na yun, ang salita ng Diyos. Mahina. Sabi ng moral apostasy, mahalaga po ang moral. The severing of one saving relationship. In other words, kapag moral apostasy, yung pagbaliwala po natin sa tunay na ganap at na relasyon natin kay Kristo, the severing of one saving relationship with Christ and returning to sin and immorality. Sa halip na pahalagahan ang relasyon kay Kristo, immoralidad ang pinahahalagahan. Immorality. Sabi po yan sa Isaiah 29 verse 13. Ano ang sabi ng Isaiah? Ito ang sabi ng Isaiah, sulat o aklat ni Propeta Isaiah, chapter 29, verse 13. Ito ang sabi ng Biblia, mga kapatid ko kay Kristo. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. Therefore, once more I will astonish
these people with wonder upon wonder, the wisdom of the wise will perish. The intelligence of the intelligent will vanish. Mga kapatid, inulit sa Gospel ni Matthew and ni Mark na tayo minsan sa ating pagsambay, pakunwari lamang. Ang ating pagsambay, pakunwari lamang. Nagpapatunay lamang na hindi natin ganap na minamahal ang divine wisdom, divine presence, and divine anointing of God. Purihin si Jesus. Ang hina. Ang hina. So, yan po, yung tinutukoy na rebellion at ang pangalawa at panghuli ay yung tinatawag naman of lawlessness. It is the Antichrist. Kaya sinasabi kong mahalaga ang divine wisdom, divine presence and anointing of God para pagdating nitong mga bagay na ito ay di tayo malinlang. Hindi tayo maluko. At hindi tayo mailayo sa tunay na Diyos. Mga kapatid, sinasabi yan ng 2 Thessalonians sa ating binasa, it is the man of lawlessness. Ano ang sinasabi, mga kapatid, kay Kristo? Kapag lumitaw ito, ano ang taglay niyang kapangyarihan? Kapangyarihan ni Satanas. At ang kanyang gagawin ay lahat ay counterfeit. Ibig sabihin po, tatapatan niya kung ano ang ginagawa ng Diyos, ay gagayahin niya. Gagayahin niya ang himala. Gagayahin niya ang mga kahanga-hanga. Pero lahat yan ay fake at hindi totoo. Bakit? Iisa lang ang totoo, ang gawa ni Jesus. Iisa lang ang totoo, si Jesus. Iisa lang ang katotohanan, ang Panginoon. Amen? Now, my question is this, so what we need to do? Ano po ang dapat nating gawin? Kasi kunti na lang yung oras natin. We shorten it. Paiksiin natin. Ano ang dapat po nating gawin? Sabihin nyo, Brother Rex, ano nga ba? Makinig ka. Okay? Nakikinig kayo? Lahat ng nakikinig ay sumigaw. At sabihin mo, thank you, Lord, for the truth. Salamat sa Panginoon. So, the things that we need to do first, para hindi po tayo ma-deceive at maling lang, tulad sinabi ko, palagahan nyo ang divine wisdom, which is the Word of God. Pahalagahan nyo ang divine presence, ang presensya ng Diyos, the Holy Spirit. Pahalagahan nyo ang anointing, which is the power of God. Kasi kung wala kang power na hindi mo pinahalagahan, pagdating ng jablong yan, paano ka makikipaglaban? Sabi ng Ephesians chapter 6, ang kalaban mo'y hindi mga tao. Ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong espiritual sa impapawid. It is spiritual warfare. Remember that from the very beginning that we accepted Christ, ang demonyo po, ang kalaban niya ay tayong mga tumanggap kay Kristo sapagkat si Kristo'y noong pa may nilabanan na nila, ngunit hindi sila nagwagi. Kaya tayong si Kristo'y nasa puso natin, tayo ang tinutugis ng demonyo. Now, kung tinutugis tayo ng demonyo, we are in spiritual warfare. Ngayon, kung hindi mo pinahalagahan ang divine power, how can you cast out the demons? How can you war it? Paano ka makikipaglaban dyan? Mga kapatid, that's why it's very important. Mahalaga. So ano ang dapat natin gawin? First, number one. Number one. Sabi ng Bible, be saturate our minds and heart with the divine wisdom of God. It is the word of the Lord. Hayaan natin ang ating isip at puso't buong pagkatao natin ay masaturate o mapuspos tayo, mapuno tayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Diyos, sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi ni Yahweh, huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat na yun. Dili-dilihin mo yun araw at gabi. Every day, every night, we need to meditate this book. Night and day, hindi sinabi ng Bible that every day and every night, you need to meditate Facebook.
Hindi sinabi ng Biblia, madalas tayo naliling lang ng demonyo, nauubos ang oras sa Facebook natin. Hindi ko sinasabing masama yan, ngunit we need to budget and we need to focus our first priority. Our first priority is the Word of God. Why? Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, because the Word of God is alive and active. Ang salita ng Diyos buhay, mabisa. Dahil buhay ang salita ng Diyos, lahat ng may sakit ngayon ay magaling na sa kanilang pakikinig. Dahil sa ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, lahat ng inyong problema, ang solusyon ay ang buhay na salita ng Diyos. At dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, nakagaya ng tabak na tigabilay talim, na tumatago sa mga kasukasuan at sa mga buto at sa utak ng tao, ang lahat ng inyong problema ay ang solusyon, ay ang salita ng Diyos. Number 2, sabi ng Bible. Ano ang number 1? Ano ang number 1? Yun yung pagpapahalaga sa divine word o divine wisdom. You need to saturate your mind, your heart with the Word of God. Number 2, always be in the divine presence. Always. Be in the divine presence of God. Huwag kang liliban. Huwag kang a-absent. Huwag mong uunahin ang pakikipag-date doon sa boyfriend o girlfriend mo. Dito kayo mag-date ng girlfriend mo sa salita ng Diyos. So kung yun, number 1, I saturate with the divine wisdom. Number 2, always be in the presence, divine presence of God. It means the fellowship. Matthew 18:20, if there are 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kapag anya may dalawa, o higit sa 2 taong nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. And finally, number 3. Anong kagalakan ang aking nadarama? Sumayaw. Sa di ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. sa gabay. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Everybody, finally, Ako ngayon'y may bagong buhay. finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Ang buhay ko ngayon, siksik ligil-ligil ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kamanada. Everybody, finally, ako ngayon malaya na. Finally, ako ngayon mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes! Finally, and finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, And finally, yeah! And finally, yeah! Woo! Sabi nyo, ang lahat ng sumigaw na yan, answered prayer na.
Okay, taas ang kamay nyo. So ano yung number 1? Para di ka ma-deceive ng kaaway, we must be saturate our mind and hearts with the divine wisdom of God. It is the word of the Lord. Number 2, always be in the divine presence of God. It means to say, huwag kang a-absent sa fellowship. It's always a date with the Lord. Because 2 or 3 are gathered in His name, there I am in the midst of them. Abay, kung kayo laging nasa presensya ng Diyos, wala na ang mga sakit ninyo. Amen. Because the Bible says in Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Talo ang sakit, talo ang problema, and you become more than conqueror, and no one can defeat you. And finally, it is the divine power, sovereign. Always put God first in your life and in all you do. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay at sa lahat ng iyong gagawin. My favorite verse in the Bible is Proverbs chapter 16, verse 3. Sabi po doon, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Yung plano natin ay magtatagumpay. Lately, sabi ko nga po, nagtagumpay na ako muli, Sipin mo, yung Amerika kong apelido, narating ko na. It's a great thing to praise the Lord. The impossible dream will become possible because in God, nothing is impossible. Amen? Yung lagi nating sinasabi nangyayari. Isipin mo mga kapatid, ang ginastos ko lang, 10,000 sa visa namin. Ng wife ko, tig 10,000 kami. Kinakabahan kami. Nung pagpila namin sa immigration, halos ang aming sinusundan, lahat denied. Pero I pray, Holy Spirit, take over. It's a powerful prayer. Once we said to the Holy Spirit, take over, the Holy Spirit will take over with you. Dahil kasama natin siya, because the presence of Jesus is there, seated at the right hand of the Father. At ang nandirito ay ang Holy Spirit. So I pray, alam nyo, doon pagkatapos na kami mga interviewin, sabi doon, I will give you visa. Come back after 1 week. Mga kapatid, alam nyo ba ang binigay? 10 years, multiple, B1, B2. Thanks God sa blessing ng Panginoon. Amen. May pamangkin ako doon, pwede kaming bumalik, mayroong mag-i-invite. Mga kapatid, it's a great thing to praise God because in Him, nothing is impossible. And whatever we ask for in our prayer, Jesus said, it will be given to us. Ibibigay sa atin. Mga kapatid, yung wife ko nandun pa. Ang balik pa niya, mauna pa si Brother Mike sa Sunday. Ang wife ko nandun pa. Kasama nila. Kaya salamat sa Diyos. Yung unting baon ko, nagbaon ako ng $400, hindi po nagalaw. Ang Diyos ang nagpala, ni-bless ako nila. But, yung aking experience na medyo worse experience, ay doon sa Hotel Sheraton, 15th floor kami. Ang ini-expect ko, kasama kami sa kwarto sama-sama, pero God will provide. Kami inihiwalay at kami binigyan ng sariling kwarto because God is the provider. Kaya nakapag-honeymoon muli kami ng sister wife ko. Made in America. Purihin si Lord. Brothers and sisters, the worst is this. Noong pong kami nag-iimpake dahil uuwi na kami, alam nyo ba, gawa ng demonyo talaga, biglang nag-alarm! Sunog! Mga kapatid, labas ako doon sa pasilyo, yung labasan ng umuusok. Sabi ko sa wife ko, iwanan natin yan.
dinala ko yung maliit na kumbag, nandun yung passport lahat. Kami magkasunod. Hindi kami nakasapatos. Nakachinilas lang. Baba kami doon sa fire exit. 15th floor yun, down to the basement, mga kapatid. Sapagkat hindi pwedeng mag-elevator. Alam niyo po ba, pagdating namin doon sa ground floor, ang daming pulis. Sabi ko, what happened? What happened? Sabi niya, don't worry, it's only a smoke. Mga kapatid, sapagkat mayroong nagsigarilyo doon sa naghusok yung ay very sensitive yan. Mga kapatid, that's my worst experience. But remember, if God is for us, who can be against us? Mga kapatid, raise up your hands. Sabihin nyo, thank you, Lord. You are true God. You are more than enough that you can supply all our needs. Whatever we ask for in my prayer, it is your promise that it will be given to me. Father, we thank you because I accept you as my Lord and my personal Savior. Lord Jesus, I claim that you won the victor crowns. And because you won, I won, mga kapatid. I won! Hallelujah! Raise up your hands. Raise up your hands. The victor's crown. You have triumphed over sin today. Your name is lifted high and reigns through all the earth. Every demon, spirit, and man. Just raise up your hands and close your eyes and worship the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, we, your church, O God. Through all the world. Amen. The splendor of your name, Lord. And nothing compares with the power of your name. You are Jesus. You are Lord. You are God. Yes, declare that Jesus won. The victor's crown. You have triumphed over sin and death. Your name is lifted high and reigns through all the earth. Every demon, spirit, and trembles when your mighty name is heard. And we, your church, enforce the victory here in the world. Raise up your hands. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, and nothing compares with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, the glory, Oh, the glory of your name, the splendor of your name. splendor of your name, Nothing compares with the power of your name. power of your name. You are You are Jesus. Jesus, You are Lord. you are Lord, You are God. you are God. You are Jesus. Lord Jesus, you are Lord, you are God. And you are Jesus. Lord Jesus, You are you are Lord. Lord, you Brothers and sisters, remain standing. Just close your eyes. Just raise up your hands and claim the power. Claim the anointing. Claim that divine wisdom.
It is Jesus that from the very beginning, He is the Word that came from God. And that Word is God. Remember, He is here in our midst. He's doing something good in your life. May ginagawa siya ngayon. May ginagawa siya ngayon. Hallelujah. Let your glory fill this place. Let your praises fill our heart. Let it vessel up for unto you the sacrifice of praise. And you alone are holy. You alone are worthy. And you deserve the glory. Jesus, you alone. Healing is now moving. And you alone are holy. And you alone are worthy. And you deserve the glory. Jesus, you alone. I know God is moving right now. There is something happening in your life. He is the God who heals. He is the powerful God that no one can defeat Him, even though that there are so many demon spirits. Even that Satan is now moving right now. Jesus is the powerful God. He is the God who is more than enough, that He can supply all your needs, and He is the healed God, the healer, the provider. He heal you right now. Pinagagaling ka ngayon. Pinagagaling ka ngayon. Pinalalaya ka ngayon. It's because of your divine wisdom that you receive. It is because of the divine presence. It is because of the anointing of the Lord. He is moving right now. Oh, let your glory fill this place. Let your praises fill our heart. Let it vessel out for unto you the sacrifice of praise. And you alone are holy. You alone are worthy. And you deserve the glory. Jesus, you alone. And you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Father, I pray, I know you are moving in our lives. I know you are doing something good in the life of your people. Healing for their sicknesses, oh Lord.
Healing for their mind, their hearts. Healing for their body. And healing of those problems in their family. Healing of those who are in the midst of their problems. And we thank you so much, O Lord God, because without you, we can do nothing. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito dahil alam po namin na ikaw ang nangusap. Father, we thank you. Basbasan mo ang lahat ng nandirito. Father, inaangking ko po na sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, mayroon silang himalang madadatnan. At lahat, Panginoon, ang aming tinataas ngayon, everything that we lifted up unto you, Lord God, we pray, O Lord God, to bless those things. Our prayer requests, we claim, Lord God, that all our prayer requests are now answered, O God. Bless, O God, our tithes, offering, our papers, Lord God, lahat po ng aming tinataas, even water, oil, or everything, O Lord God, that we handed up unto you, Lord God. I-bless mo and use this, O Lord God, as your instrument, as a contact point of our faith, O Lord God. We thank you so much, Lord, and we bring you back all glory, honor, and praises as we sing tonight, give thanks with a grateful heart of Jesus. Awitin natin yan para makolekta po ang inyong mga prayer request ng ating mga collectors. Huwag muna kayong umalis habang hindi nakukolekta. Let us give thanks. Hintayin nyo ang final blessing ni Lord. To the Holy One, give thanks. Because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Everybody, and now let the weak say, I am. Let the poor, I am, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am. Oh, let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks and praise. Give thanks. We give you thanks, Lord. And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po ang bibilis nyo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ito na ang pagpapala, biyaya. Ang number 2. And finally, God bless. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.